Hello guys, welcome po. So collectively tayo ngayon tatanong natin para to sa mga ginusting. Ayan, yung tipong umalis na lang ng walang paalam, walang pasintabi. So itatanong natin ngayon bakit siya nag-ghost sa'yo? Anong enerhiya sa likod nito? Okay, start na tayo. Bakit siya nag-ghosting? Bakit kanya iniwan? Walang paalam. Give it a message. Bakit siya nag-ghost sa'yo? Anong enerhiya sa likod nito? Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo pinalaano. Plano. Pwede rin sabihin hindi kayo nagkaroon ng malalim na ugnayan ng tao na to. Pero lumalabas minahal mo to pero may betrayal na nangyari. Meron akong nakikitang Gemini, Libra, Aquarius. Merong Leo, Sagittarius, Aries. Merong Virgo, Taurus, Capricorn. So, malakas yung fire sign, earth sign. Meron din ako mga ilan nakikitang Cancer. Ayan. So, dito kumbaga, itong tao na to, siya yung tipo ng tao na mahilig to sa enjoy life, ganyan. Mahilig siya sa ganon. Ayaw niyang bitawan yung pagiging niyang single. Gusto niya malaya siya sa sitwasyon. Nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya. Oo, nangangako tong tao na to pero hindi niya tinutupad yon. Ginagawa niya yung kasinungalingan na yon para makuha ang isang tao. So, nakikitaan ko dito, mabilis yung pagmamahalan nyo or mabilis yung pag-iibigan nyo ng tao na to, no? Bigla tong dumating, unexpected, hindi mo inaasahan. Pwedeng nakilala mo lang to, tao na to. Pwedeng sa social media, dating site, or pwedeng sa friends of friends. So, dito isa ring dahilan kung bakit nag-ghosting to. Kasi wala na to. Yung tipong wala siyang ipon, pwedeng naisip ng tao na to na hindi pa niya kaya, hindi pa siya handa sa mga responsibilidad. Pwedeng ikaw, seryoso na at yun yung nagpa-trigger sa tao na to. Hindi pa siya handa dito. Ito lang nakikita ko. Pero dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, yung tipo na ramdam mo na minahal ka din ng tao na to. Kaya lang kailangan niyang umalis dito dahil meron siyang pinoprotektahan dito para sa sarili niya. Yung man tipo na ang gusto mangyari nito, yung style nito, yung tipo na ginawa niyang way yung away para may reason siya para umalis ng tuluyan sa'yo nang walang paalam. Ganon. Ito rin na-feel ko, Kumbaga sinadya niya dito magkagulo para madali yung exit niya. Para hindi lumalabas na betrayal. Alam mo yon? Kasi itong tao na to, wala siyang alam mo yung tipo na pwedeng marami tong nakarelasyon, ganun yung way niya,
Yung bang tipo na yung hiwalayan, yung lalabas na may reason siya or yung pag-alis niya, yung parang may dahilan siya, ganun. Kumbaga, ginusting ka ng tao na to sa way na hindi ka handa. Binigla ka niya dito. Kasi yung iba sa inyo, alam mo, sa isang relasyon kapag konting away lang, pwede pang pag-usapan eh. Pero nangyari dito, yung away nyo, yun yung naging dahilan kung bakit nawala na lang to ng lubusan. So dito, lumalabas kaya mo naman to, kaya mo naman labanan to. Kaya lang, kinashock mo lang ito. Ito lang nakikita ko. Kasi dito, ikaw, pwedeng matagal mo ng panahon or matagal ding panahon na inintay mo tong tao na to. Matagal din kayong nakarelasyon, mga ganyan, no? Kaya lang hindi mo inaasahan na mauwi lang sa ganon, okay? Sa isang iglap. Meron akong nakikitang travel nangyari. So, nafe-feel ko dito, yung travel na nangyari, yun yung way niya para umalis ng tuluyan. Lumayo. Alam mo yun? Ganon. Yun yung naging daan para makaalis siya ng maluwag sa'yo. May involved na travel. So, lumalabas dito, nahirapan ka din. Yung iba sa inyo, nasaktan ka ng bongga. Yung iba ha, meron akong nakikitang Taurus. Yung matipong sugatan siya. Dahil sa mga pinagdadaanan niya. Yung tipong feeling betray siya dito. Kinakaya niya, sumusulong pa rin siya. Pero dala-dala niya yung bigat. Ganon. Ganon yung energy. Alam mo kaya dito nasasaktan siya, nahihirapan siya. Kasi apektado din yung karera niya. Ganon. Apektado yung trabaho niya. Yung matipong nagmahal ako ng totoo pero sinaktan ako. Naapektuhan din yung karera dahil sa pagmamahal dun sa tao. Alam mo yun? Kung naapektuhan yung trabaho, malaking epekto talaga. Yung dito, nakikita ko, nagmahalan kayo ng tao na to, pero meron akong nasisense dito na may tukso. Pwede nga ba sa'yo may pagkakalayo-layo kaya may tukso na pumasok? Pwede nung nagsasama pa kayo, okay naman kayo eh. Maganda yung samahan nyo, kakaintindihan kayo, nagkakaunawaan kayo, marami kayong pangarap sa buhay. Pero sa isang iglap, dahil may umalis dito, bigla na lamang nagbago ang lahat dahil sa tukso. May natukso. Pwedeng natukso yung person mo, or pwede rin ikaw yung natukso dito sa iba, ganyan. Or pwede rin naman merong nang akit, ganon. So, nafe-feel ko dito malakas ay tukso. Pwedeng natukso sa ibang babae, tukso sa ibang lalaki. Alam mo yung tipo na nakikita ko dito, no? Meron kayong malalim na ugnayan ng tao na to. Yung iba ha, malakas yung Aquarius. Meron kang anak dito sa tao na to, pero hindi niya ginampanan yung pagiging niyang kapartner sa'yo. Sinaksa kanya patalikod. Alam mo yun? Sinaksa kanya patalikod, parang betrayal, ganon. Nasaktan ka dito ng bongga. Ito rin nakikita ko. Sobrang nasaktan ka dito. Yung iba sa inyo, pwedeng nabuntisan ka ng tao na to. Inalisan ka ng walang paalam. Hindi nagbigay ng responsibilidad sa'yo at sa anak mo. Ganon. May bibi ako nakikita dito. So, lumalabas din dito, marami ding saksi sa pagkalugmok mo sa mga nangyari sa'yo. Pwedeng kaanak, kaibigan, nasaksihan kung paano ka nawalan, ganon, or kung paano ka down sa sitwasyon. So, itong tao na to, nag-ghosting siya dahil takot sa responsibilidad. Ito yung pinaka enerhiya sa likod nito. Ito lang nafe-feel ko. Takot siya, hindi pa siya handa, ayaw niya pang mawala yung kanyang pagkalayaan, ganyan. Kaya lang sa hindi inaasahan,
minahal niyo yung isa't isa, pero meron nung nakikitang natukso. Dun sa iba, natukso, meron nung nakikitang Cancer, Taurus, Aquarius. So, meron din akong nakikita dito, no? Meron nung nakitang message na naka-stuck. Meron naka-block. Ganun, may block. May blocking. So, nakikitaan ko dito, hindi binabasa. Naka-stuck yung message. Ayan. So, tingnan pa natin, ano. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Kasi ginusting eh. So, yung iba sa inyo, no, sinasabihan ka dito, pinaka-advice sa'yo. Hanapin mo yung iyong value, yung iyong worth sa sitwasyon na to, no? Kasi sobra kang nasaktan dahil sa ginawa ng tao na to. Ang nangyari nga lang dito, napapunta ka sa taong hindi pa handa sa'yo, okay? Pero ganun pa man, binibigyan ka dito ng kaliwanagan na maging aware ka sa sitwasyon mo. Ito lang yung nakikita ko, no? So, ang importante dito ay mahanap mo muli yung liwanag mo. Kumbaga, binibigyan ka dito ng kaliwanagan na pagtuunan mo yung sarili mo. Okay? So, yung iba sa inyo, better off na umiba ka ng direksyon. Ganun, ano. So, nakikitaan ko dito, kailangan mo nang i-clear yung headspace mo dito, no? Para nang sa ganun, makita mo yung tunay na saya. Kumbaga, sinasabihan ko dito, huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kung inalisan ka ng tao na to, ginusting ka ng tao na to, hindi to talaga para sa'yo. Kung talagang itong tao na to, yung destiny mo, mananatili to, pero dahil umalis to nang walang paalam sa'yo, ito yung paraan para mabuo mong muli yung sarili mo. Ayan. So, pumasok yung realization, ano, epiphanies, understanding, and awakening. Ito na yung time sa pagising, okay? Ginigising ka dito. Wake up call, ganon. So, binibigyan ka ng kaliwanagan, dalawang beses, so, ilaw, kandil, liwanag dito sa posporo. Kumbaga, binibigyan ka ng kaliwanagan sa sitwasyon na kinakaharap mo. Now, kahit inalisan ka dito, hindi ka bigo. Alam mo yun? Kumbaga, yung lungkot na yun, gagawin natin positibo. Okay? Yung man tipo na, ginusting ka ng tao nito, pero ipagpasalamat mo to. Dahil tinanggal yung maling tao sa buhay mo. Okay? Kumbaga, itong pag-alis ng tao na to, dahil ginusting ka niya, umalis ng walang paalam, hindi mo to worth it kasi alam mo yung value mo. Kumbaga, binibigyan ka dito ng talino na alam mo yung value mo. Kailangan alam mo yung value mo dito para malaman mo. Binibigyan ka rin dito ng pangunawa na linisin mo yung kaisipan mo at binibigyan ka na dito ng awakening, okay? So, kung makikita mo dito, naka-align tong mga mensahe sa'yo. Alam mo yun? Forbidden love. Merong forbidden. Pwedeng yung sinabi ko kanina na meron kang nakadiling dito na maraming kahiligan or pwedeng sabihin ayaw pang pakawalan yung kalayaan niya. I mean, yung batipong ayaw niyang pakawalan yung kanyang pagkabinata, pagkadalaga. Gusto niya maging malaya. Ayan. So, nakikitaan ko dito, non-committed tong tao na to. Sanay siya sa mga one-night stand or pwedeng sanay siya sa mga forbidden love, ganyan, ano. Sanay siya sa ganon. So, hayaan mo na lang tong tao na to kasi ikaw, marami ka pang naghihintay na maganda or
totoong tao kaysa dito sa tao na to. Kasi sanay na to eh. Ito rin na-feel ko. Sanay na siya sa mga ganyan. Forbidden love, lasting, hindi to nakokontento sa isa, ganyan. So, peace. Kaya to tinanggal, para mahanap mo yung kapayapaan mo. Kaya sinasabihan ka dito, huwag kang malungkot. Kasi itong tao mong ito, may obsession, okay? Pero may addiction. Timo, lumayo to, tao na to sa'yo, pwedeng meron tong nakilala sa lugar na yon kasi may obsession siya eh. Hindi niya kaya yung sexual. Okay? Ito rin nakikita ko dito, Kaya dito, hayaan mo tong tao na to. Kumbaga, mapagtatanto-tanto na rin nitong tao na to bandang huli na mali yung nagawa niya. Pag dumating yung point na malaya ka na, okay? Yung matipong ayaw mo na itong tanggapin, tapos magkakaroon ito ng realization. Ayan, so may oras kumbaga may cycle, may moment, Ngayon, nandito ka sa moment kung fresh pa to, na nasasaktan ka, bago pa lang yung ghosting na nangyari. Hayaan mo. Kasi darating yung araw na marirealize din ng tao na to yung mga nagagawa niya. Okay? So, lumabas tong karma. Karma, consequence, cause and effect. Okay? So, sinasabihan ko dito, huwag ka mag-alala kung ikaw yung inagrabyado ng tao na to. Darating at darating ang araw na lalamunin siya ng kanyang mga ginagawa. Ganun lang naman yun eh. Last, possibilities, free spirit, adventure. So, nakikita ko dito, paglaya sa sarili mo, makakalaya ka sa sitwasyon. Ayan. So, ito na yung mensahe sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.